Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. At ito na yung pangatlo na amplifier na schedule natin medyo natagalan lang ito dahil may sumisingit. Ito yung Mikata mga bro, natapos na tayo doon sa DB Audio. Ito yung ang inuna natin, yung pangalawa kahapon yung Promac naman. So ito na yun, pangatlo natin yung Mikata. Nilabhan ko rin yung binuksan ko na ito mga bro, then nilabhan ko rin yung pinaka motherboard nito, pinaka main amp, kasi medyo marami din kinalawang at saka puno rin ng alikabok. Sa ngayon medyo kahit paano gumanda-ganda na siya. Kaya lang may nakita tayo ng parang sunog na resistor dito, saka may mga kinalawang na mga transistor din. So kailangan isa-isahin natin yan mga bro, baklasin natin yung output, baka may short. Kasi may parang umusok doon na resistor mga bro. Hindi naman totally talaga sunog na sunog. Kaya lang siyang makikita natin nag-iba na yung kulay niya. May palatandaan na umusok yan mga bro. Kaya paklasin natin yan isa-isa. Tapos lahat ng mga transistor na kalawangin palitan na rin natin. Kung medyo hindi na gaano makuha sa linis, palitan na natin mga bro. So baklasin muna natin yung pinaka output nito, tingnan natin kung may shortage, may leak ba. Tapos yung mga transistor nga dyan na mga kinalawang, palitan na natin. Medyo natagalan lang ito, bagay hindi naman nagbandali masyado yung may-ari nito, kasi hindi pa naman daw gagamitin. Bagay nahanda lang ito nila mga bro para sa December na siguro. Kaya dandahan na dumadagsa na yung ating mga gawain ng mga amplifier. So update ko na lang kayo mga bro, mapaklasin ko lang itong aking mga sira-sira, tapos pakita ko na lang sa inyo kung ano mga naging nakita nating sira dyan. So medyo mahababang halughugan din yung mga bro, isa-isahin natin lahat ng transistor para malaman natin, para matesting natin kung na-check na natin lahat. At tuloy natin mga bro itong ating ginagawang Mikata na amplifier. So binaklas na natin yung mga kinakalawang na mga transistor. So may nakita tayong lima na transistor na mga putol na yung ibang paa mga bro. Yan, apat na 2-in 5551 at saka isang 5401, yung isa nandito. Yung isang sunog na sinabi ko kanina mga bro, yung tinuro ko na 22 ohms pala yun, buo naman, kaya binalik ko lang siya. Medyo parang nasunog lang, maaaring tumaas lang yung bias nung kasi may mga kinalawang na batch nga. Pero tinester ko siya, buo naman, kaya binalik ko lang muna. Ang gagawin natin sa ngayon, papalitan muna natin yung mga transistor dyan na tinanggal ko, na mga putol na yung mga paa. Palitan natin ang mga bago mga bro, yung nabili natin sa Raon. Tapos pwede natin ikabit para mabayasan natin kung mag-normal na yung bias nito o mag-normal na yung kasi once na normal na yung bias voltage nito, kakabit. Buhay na pala yung mga bro, binaklas ko lahat yung power output transistor niya na apat. Wala tayo nakitang sira, mga buo lahat. Wala siyang shorted or leak man lang, wala. So sa ngayon palitan lang natin yung mga 5 transistor dyan na mga putol na talaga, kasi mga paa mga bro dahil sa kalawang yan. Kita naman natin, focus ko lang. So palitan ko lang mga bro, update ko lang uli mamaya. Update ko lang kayo. Routine na lang yung output natin, mga buhay naman. Mga apat, wala naman sira. So napalaban na naman si Sunway ko, si Sunway na talagang lumalaban dito sa bayan mga bro. Pa tayo binigo dito sa ating tester na napakamura natin nakuha. So update ko lang ulit mo mga bro, mahaba na naman yung video tuloy. So tuloy natin mga bro, naikabit na natin sa kanyang transformer yung supply dito sa ating main amp. Nabayasan na natin yan mga bro, normal na yung bias left and right nya. Share ko lang pala yung output pala na ginamit dito mga bro ay isang type lang, yung D1047. Isang type lang siya. Kaya pwede na natin ikabit yung ating power output transistor para ma-sound check natin.
para malaman natin kung maganda na yung tunog. Normal lang yung bias niyan mga bro, nasa tamang ano lang ng bias voltage. Hindi na delikado yan, hindi na maninira ng output. So ikabit ko lang yung power output transistor natin mga bro para malaman natin kung maganda na bang tunog nito. Patayin muna natin. So ito na mga bro, testing na natin, sound check na natin itong ating ginagawa na Mikata. Ng model nito ay yung nakasulat GCM-115. So power on tayo, nilagyan na natin ng speaker yan mga bro, tsaka tweeter nandyan. So plug in, again, power on tayo. Yan, pumitik na yung relay natin, so volume tayo. Lip channel pa lang yan mga bro. Medyo babad lang natin para medyo matesting natin ang todo. Painitin natin yung pinaka main amp niya mga bro. So sa mahilig mag-chatsa dyan mga bro, mag-chatsa muna tayo. Tumatalon yung USB ko ah. So lipat natin sa right channel mga bro, left channel pa lang yun. Lipat lang natin sa right. Titingnan natin kung malinis na rin ang tunog para ma-final testing na natin to. At gabi na mga bro, oras di peligro na naman. Mag-copy-copy na naman tayo. Yan. So volume tayo ulit, right channel tayo mga bro. So malinis din yung right channel natin, babad lang natin. So lipat lang natin sa pampatay sunog natin na pang grand finale natin na tugtog mga bro. Sana ba yun? Lipat ko lang sa'yo ano ha. Hop, naku mapasok na naman tayo. Ayan na. Ito na yung pamatay sunog natin na tugtog mga bro. Battle mode activated. DJ Jomar style.
Los Dake. Abaw. Fuerte. Tumbahan kabayan ka ng nakukyap o bomba. Sa kantidad ng 2,000 pesos. Bumbahan ang masunog amplifier. Aso, kinatong amplifier natin ginagawa na Mikata mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. At magandang hapon po sa ating lahat. Bumbahan tudo-tudo agud mapingas unto kaupod mo.